Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Live mula sa Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Police Staff Sergeant Ryan C. Sarlania. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At para sa ating unang balita, timbog ngayon ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group Regional Anti-Cybercrime Unit 8 ang dalawang kalalakihan matapos magtangkang mangikil sa isang pare gamit ang mga sensitibong video. Nakatutok sa balitang yan si Patrolwoman Mary Grace Artesuela. Sa isang bus terminal sa Tacloban City nitong ika-23 ng Agosto taong kasalukuyan, inaresto ng mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Group 8 o RACO 8 ang dalawang lalaking suspect na sina alias J at alias Rani, 23 at 33 anyos dahil umano sa pangingikil sa isang biktima gamit ang sensitibong video na kasama siya. Ayon sa biktima na isang pari, hinihingan siya ng mga suspect ng pera kapalit ang bantang ipopost sa Facebook at ipapadala sa mga kamag-anak nito ang mga video na palihim na kinukuhanan ng suspect na si alias J habang sila ay magka-video call. Unang humingi ang suspect na si alias J sa biktima ng halagang 4,700 piso pambayad sa nilon nito pang tuition fee gamit ang pangalan ng biktima. Ngunit hindi ito pinansin ng biktima hanggang sa nagbanta ito. Nahaharap ngayon ang dalawang suspect sa kasong extortion na may kaugnayan sa cybercrime law. Nahaharap sa kasong paglabag sa Article 317 ng Revised Penal Code o swindling a minor at anti-online sexual abuse or exploitation of children and anti-child sexual abuse or exploitation materials law ang suspect na nakilala bilang si alias Jamie, 23 taong gulang. Samantala, nasa kustodiya na ng Tacloban City Police Station ang dalawang suspect. Mula dito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Mary Grace Artesuela, watching over you on cyberspace. Nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artesuela. Samantala, arestado naman ngayon ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group, ang top 10 regional most wanted person ng Davao Region. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolman Kit Murao. Arestado sa sinagawang manhunt operation ng tracker team ng CIDG, Davao de Oro Provincial Field Unit, kasama ang lokal na pulisya, ang top 10 most wanted person ng Davao Region noong Martes sa Barangay Poblasyon, Nabunturan, Davao de Oro. Bit-bit ang warrant of arrest. Tinungo ng manhunt team ang kinaroroonan ni Felix Lasaca Amigo
37 taong gulang na residente ng Barangay Libasan, Nabunturan, Davao de Oro na may kasong 2 counts of rape na walang inirekomendang piyansa. Ayon sa investigasyon, si Amigo ay nakalista din bilang top 8 municipal most wanted person ng Nabunturan Municipal Police Station. Sa ngayon, ang naaresto ay nasa kustodiya ng Nabunturan MPS para sa kaukulang dokumentasyon habang hinihintay ang pagbabalik ng warrant of arrest sa nag-isyong korte. Mula sa tagapagsiyasat ng katotohanan, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolman Kit Murao, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Murao. Matagumpay naman na nailunsad ang best practice ng Regional Training Center 2 na dugtong aral, handog ng mag-aaral. Alamin ang magandang balita mula kay Patrolman Raymart Paul Almondia. Matagumpay na inilunsad ng Regional Training Center 2 sa pamumuno ni Police Colonel Richard M. Aquitania ang best practice na binansagang dugtong aral handog ng mag-aaral sa Regional Training Center 2 Annex, Santa Barbara, Ilagan City, Isabela. Ang benepisyaryo ay isang maralitang estudyante na karapat-dapat na si Mr. Charlito Ramos Jr., 26 years old, residente ng Barangay Lapogan, Tumawin, Isabela, na 4th year student na kumukuha ng Bachelor of Elementary Education. Maraming salamat din po sa mga tumulong sa Regional Training Center 2, head by Police Colonel Richard M. Aquitania po, and Public Safety Senior Leadership Course. At sa Masonic Lodge number 37, led by Very Worshipful William K. Jr. Thank you po sa walang sawang pagsuporta sa amin pong magkakapatid. Sa nakalipas na 8 taong pagkamatay ng kanilang ama ay siya na ang tumayong magulang ng kanyang mga kapatid. Kaya naman napili siyang biyayaan ng Sari-Sari Store Starter Package kung saan ito ay makakatulong sa kanila upang kumita at matustusan ang kanyang pag-aaral. Alinsunod sa 5 focus agenda ni Chief PNP, patuloy ang pagsasagawa ng community service ang Regional Training Center 2 sa tulong din ng mga stakeholders at ang eskwelahan. Ang layunin po nito ay bigyan ng pansin ang less fortunate natin na mga kababayan na ipagpatuloy ang kanilang education dahil ito ay isang pangunahing prioridad ng ating Pangulo na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na paigtingin ang ating basic education, wherein nakakalungkot at ang mga ibang kababayan natin ay hindi matugunan ito sa kanilang mga anak. Kaya doon ay nag-isip ang RTC ito sa pamamagitan ng initiative ng ating mga estudyante na magkaroon ng ganitong mga magagandang mga practices. Pag-asa at galak sa puso ang naging dulot nito kay Mr. Ramos kasama ang kanyang mga kapatid na sobrang nagpasalamat sa natanggap na biyaya sapagkat napakalaking tulong umano ito sa kanilang pamumuhay. Samantala, ang mga miyembro ng PSSLC Batch 2023-01 naman ay naghandog din ng iba pang maaaring paninda at pera para sa online selling na ginagawa ng naturang benepisyaryo. Layunin ng proyektong ito na makatulong sa mga kapuspalad na kabataang porsigido na makapagtapos ng pag-aaral. Sa pamamagitan nito, hindi lamang tulong na makapagtapos ang dulot nito kundi isang malaking pag-asa at tagumpay na makahanap buhay ng disentes sa komunidad. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Raymart Paul Almondia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Almondia. Isang top 2 most wanted person municipal level din ang arestado ng Asingan PNP dahil sa kaso nitong paglabag sa Republic Act 7610 on Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination. Sa Barangay Poblacion po yan, sa West Asingan, Pangasinan. Ang balita mula kay Patrolman Dennis Carinal. Nadakip na mga tauhan ng Asingan PNP ang top 2 most wanted person municipal level sa Barangay Poblacion West, Asingan, Pangasinan. Habang kinilala naman ang kanilang hepe na si Police Major Kathleen May D. Awingan
ang suspect na si Norgel Agustin Bautista, residente ng Barangay Bantog, Asingan, Pangasinan. Bandang alas 5:10 ng gabi nang maaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong paglabag sa RA 7610 o Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination at walang rekomendadong piyansa. Samantala, patuloy ang Asingan PNP sa pagtugis sa mga taong may pananagutan sa batas para mapanatiling ligtas at tahimik ang komunidad sa anumang krimen. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinal. Naghatid naman ng iba't ibang serbisyo ang mga tauhan ng Zamboanga PNP sa kanilang isinagawang community outreach program, all-in-one mission, kasama ang iba pang non-government organization para sa mga residente ng Barangay Kawit, Zamboanga City. Yan ang magandang balita mula kay Patrolman John Ronald Tumuno. Nagsagawa ng community outreach program ang PNP sa Barangay Kawit, Zamboanga City nito lamang Agosto 27, taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Police Colonel Alexander A. Lorenzo, Zamboanga City Director, katuwang ang mga non-government organization at iba pang civic organization at advocacy group supporters na may temang all-in-one mission ang PNP. Nagatid ng serbisyo ang naturang aktibidad tulad ng pamamahagi ng kapulisan ng mga food packs at damit at libreng tsinelas at nagsagawa din ng libreng gupit sa mga kabataan na labis namang ikinatuwa ng mga residente ng naturang barangay. Ang mga non-government organization katuwang ang PNP ay kaisa sa paghahatid ng serbisyo tungod sa mas ikaunlad ng ating pamayanan. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman John Ronald Tumonong, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Tumunong. Samantala, nasabat naman ng mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Group ang mahigit sa 18 milyong pisong halaga ng cocaine sa kanila naging operasyon sa Pasay City, kung saan isang sospek ang arestado. Kasama natin sa balitang yan si Patrolwoman Mirasol Ariola. Arestado ang isang babae sa ikinasang interdiction operation sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City noong August 24, 2023. Nakumpiska sa nasabing operasyon ang 3,454 na gramo ng cocaine na tinatayang nagkakahalaga ng 18,306,200 pesos, isang luggage, isang passport, 2 boarding pass at isang cellphone. Kinilala ni Police Colonel Junicio B. Bartolome Jr., Acting Director PIDEG, ang naarestong suspek na si alias Aida, 49 years old, residente ng Lucena City at isang pasahero na mula sa Addis Ababa. Ang nasabing suspek at mga nakuhang illegal na droga ay dinala sa PIDEA headquarters para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang operasyong ito ay matagumpay na naisagawa ng mga tauhan ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group kung saan kabilang ang PNP Drug Enforcement Group. Bilang ito ang pangunahing mandato ng PIDEG, hindi tumitigil ang aming unit sa malawakang opensiba kontra illegal na droga. Sa mga nais magsumbong, maaari kayong mag-text o tumawag sa mga numerong nasa inyong screen. Para sa serbisyong nagkakaisa, sagot sa pagsugpo sa iligal na droga. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Mirasol Ariola, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ariola. Patuloy naman ang pagbibigay ng kasanayan sa mga PNP personnel, kabilang na ang 9th Mobile Force Company ng Regional Mobile Force Battalion NCRPO upang mas mapagbuti ang kanilang pagseserbisyo sa publiko. Magbabalik para sa balitang yan si Patrolwoman Renalyn Tanggiyak. Bilang bahagi ng pagpapanatili sa kahandaan ng pulisya pagdating sa maayos at ligtas na operational procedures, ang 9th Mobile Force Company sa pamumuno ni Police Captain Lee Marvin L. Suwayban, ang nasabing kumpanya ay nagsagawa ng simultaneous exercise patungkol sa CQC or Close Quarter Combat
at malfunction drill na isinagawa sa Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City. Sumailalim sa isang safety briefing ang nasabing kumpanya bago ang aktibidad upang matiyak ang kahandaan ng mga ito sa pagtugon sa anumang sitwasyon ng crisis at operasyon ng pagpapatupad ng batas sa loob ng kanilang lugar na nasasakupan. Ang activity na ginawa ng 9FC sa araw na ito ay yung malfunction drill. Ginagawa natin ang pagsasali na ito sa ating mga kasama sa taktika na galaw, lalo na kung ang ating mga baril ay mag-malfunction. Mula dito sa RMFB and CRPO, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Renalyn Tanggiak, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Tanggiak. Samantala, isang lalaki kasama sa drug watch list ng pulisya ang walang kawala sa ikinasang bypass operation ng San Antonio Municipal Police Station, Nueva Ecija, PNP. Sa Barangay Tikiw, San Antonio, Nueva Ecija po yan. Ibabalita yan ni Police Corporal Maria Elena de los Santos. Isang lalaking kasama sa drug watch list ng pulisya arestado sa ikinasang bypass operation ng San Antonio Municipal Police Station, Nueva Ecija, PNP sa Barangay Tikiw, San Antonio, Nueva Ecija. Kinilala ni Police Major Romel C. Nabong, Chief of Police, ang naarestong sospek na si alias AJ, 33 anyos, isang driver at residente ng Purok Mulawin, Barangay Paltik, Tinggalan, Aurora. Na-recover mula sa sospek ang 3 plastic sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang may timbang na 14.2 gramo at nagkakahalaga ng 96,560 pesos, isang coin purse, isang weighing scale, lighter, gunting, improvised box, aluminum foil at 1,000 peso bill bilang mark money. Ang naaarestong sospek at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa San Antonio Municipal Police Station para sa wastong disposisyon. Mula dito sa gitnang Luzon, ako niyong PNN Correspondent, Police Corporal Maria Elena S. de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal de los Santos. Samantala, 5 kalalakihan ang arestado sa kasong paglabag sa Presidential Decree 705 o ang Forestry Reform Code of the Philippines. Nakibalita dyan si Patrolman Joven Silawan. Arestado ang 5 lalaki sa kasong violation of PD 705 o transportation of undocumented lumber sa Pewong Compact Lohot, Hingyon, Ifugao nito lamang ika-27 ng Agosto taong kasalukuyan. Ayon sa Hingyon MPS, habang nagsasagawa sila ng anti-criminality checkpoint ay dumaan ang Blue Isuzu Elf na truck na naglalaman ng mga kahoy na iba't ibang sukat. Kaya naman agad itong pinara ng mga kapulisan upang hingian ng mga dokumento. Nang walang mapakita ang mga suspect na legal na papeles ukol sa pagdadala ng mga lumbers, ay agad itong inaresto ng ating mga kapulisan at dinala sa kanilang himpilan kasama ang mga nakumpiskang mga kahoy. Ang ating mga kapulisan ay patuloy sa pagpapatupad ng ating batas para sa kaayusan at kapayapaan ng ating komunidad. Mula dito sa La Trinidad, Benguet, ako po ang inyong PNN Correspondent Patrolman Joven Silawan. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Silawan. Mahigit 200,000 pisong halaga ng shabu naman ang nasabat ng mga tauhan ng PNP Aviation Security Group matapos naharang sa isang cargo warehouse sa NAIA po yan. Nakatutok sa balitang yan si Patrolman Christian Austria. Naharang ng mga miyembro ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group at Aviation Security Unit NCR Cargo Police Station ang isang outbound package na naglalaman ng 30 gramo ng hinihinalang shabu sa isang cargo warehouse sa NAIA nito lamang Huwebes, ika-34 ng Agosto taong kasalukuyan. Ang nasabing package ay nakadeklarang isang local-made na cotton na ipapadala sana na nagngangalang Albert Soriques na taga Santo Niño, Parañaque City sa isang Hemes Uy mula Oslo, Norway. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nakitaan ng tauhan ng Bureau of Custom ng hinihinalang imahe ang nasabing package habang sumasa ilalim sa X-ray screening. Matapos nito ay nagsagawa ng canine inspection ang PDEA na nagbigay indikasyon ng illegal na droga.
Nagsagawa rin ng masusing pagsusuri ang Bureau of Custom na kung saan nadiskubre ang 5 transparent plastic sachet na naglalaman ng 30 gramo ng hinihinalang shabu na nakasilid sa isang improvised cardboard container na may tinatayang halagang 204,000 pesos. Samantala, patuloy pa rin sa isinasagawang follow-up operations ang mga nasabing otoridad upang mahuli ang nagpadala ng nasabing package. Bilang tugon sa programang Safe and Travel-Friendly Airports ng ABSI Group Director na si Police Brigadier General Jack L. Wangki, ang PNP Aviation Security Group, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, ay patuloy sa pagpapatibay ng seguridad sa paliparan upang mapigilan o mapuksa ang illegal na droga na dumaraan dito. Mula sa tahanan ng tagapangalaga ng kapayapaan ng bawat paliparan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Christian Austria, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Austria. At para sa iba pang balita, sa isinagawang balik-baril program ng mga otoridad sa GSK Pendatun, Maguindanao del Sur, 24 na mga loose firearms ang isinuko bilang pagtalima sa nasabing programa. Kasama natin sa balitang yan si Patrolman Vincent Valencia. Nagsagawa ng balik-baril program ang GSK Pendatun Municipal Police Station sa GSK Pendatun Maguindanao del Sur dito lamang Agosto taong kasalukuyan. Katuwang sa nasabing programa ang GSK Pendatun Local Government, matataas na opisyal ng GSK Pendatun at ilang punong barangay. Dinaluhan din ng iba't ibang matataas na opisyal mula sa Philippine Army sa pangunguna ni Brigadier General Andre B. Santos, Commander ng 1st MEC BDE Armor Division. Isinuko ang 24 loose firearm ng iba't ibang punong barangay para sa pagbibigay ng suporta sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ang programang ito ay kaugnay sa kampanya laban sa kriminalidad para sa ligtas na barangay at sangguniang kabataan eleksyon 2023 upang matiyak at mapayapa, maayos at seguridad ng bawat mamamayan sa kanilang nasa sakupan. Mula po dito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Mark Vincent Valencia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Valencia. Balita naman mula sa Calabarzon. Walang kinikilingan ang ating batas, kaya naman, arestado ngayon ang isang pulis na namukpok ng baril sa Dasmariñas, Cavite na naharang sa kasong frustrated homicide. Ang kabuuan ng balita, alamin kay Patrolman Marvin Avila. Tuluyan ng sinampahan ng kasong frustrated homicide ang isang viral na lalaki na namukpok ng baril nitong ika-23 ng Agosto, taong kasalukuyan sa barangay hall ng barangay St. Peter II, Dasmariñas City, Cavite. Ayon sa investigasyon, ang lalaking namukpok ng baril ay isa palang off-duty na pulis na kinilalang si Patrolman Christian Magwales 5 mula sa Tagaytay Component City Police Station. At ang biktima naman ay kinilalang si Juan Carlo Pantoja Losada na residente ng barangay St. Peter II, Dasmariñas City. Ayon kay Police Colonel Olaso, kinumpirma ng mga saksi na hinarap ni Cinco si Losada at mariing inakusahan ito ng pananakit sa kanyang kapatid, habang sinasabi ang mga kataga na ikaw ba ang sumapak sa kapatid ko? Sinabi rin ng mga saksi na maraming beses na inatake ni Cinco si Losada sa ulo gamit ang baril na nagdulot ng malubhang pinsala sa biktima. Pahayag naman ni Police Brigadier General Gases, anumang paglabag sa batas nakakasangkutan ng ating kapulisan, lalo na kung ito ay pang-aabuso sa kanilang sinumpaang tungkulin at uniforme, ay walang puwang sa hanay ng ating kapulisan. Asahan po ninyo na agad namin itong iimbestigahan at hindi po tayo magsasawalang kibo o bahala upang mapapanagot ang nagkasala anuman ang estado at antas nito sa lipunan, lalo na pag may naapi na ating kababayan. Sa ngayon, ang suspect na si Christian Cinco ay nasa kustodiya na ng Tagaytay City Police Station. Ang kanyang PNP ID at isyong baril ay kinumpiska na rin. At siya ay ililipat sa himpilan ng Dasmariñas City PNP kung saan doon ay haharapin niya ang mga reklamo laban sa kanya. Mula rito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Marvin Avila, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Avila. Samantala, 100 residente naman ng Tuburan, Cebu ang naging benepisyaryo ng Project Pinaghiusa ng Police Regional Office 7
Alamin ang magandang balita mula kay Patrolman Edmerson Lapitan. Aabot sa 100 residente ng bayan ng Tuburan ang naging benepisyaryo ng paglulunsad ng Police Region Office 7 ng programang Project Pinaghiusan na ginanap sa Tuburan Covered Court, Barangay Poblasyon, Tuburan, Cebu, Biyernes nito lamang nakaraang linggo. Kabilang sa mga benepisyaryo ay mga miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Teams, Anti-Illegal Drug Advocates, Tuburan Youth at KK Leaders. Sa pangunguna ni Police Colonel Emily D. Santos, Chief Regional Community Affairs and Development Division 7, katuwang ang ilang ahensya ng pamahalaan, miyembro ng National Support Units at ng pamunuan ng naturang bayan, tagumpay na naihatid ang mga serbisyong handog ng grupo. Kabilang narito ang libre na medical and legal consultation, libreng gupit, pagproseso ng national ID at police clearance, pagkuha at pag-renew ng license to own and possess firearm at ang pamamahagi ng relief goods, hygiene kits, bitamina, tsinelas at mga school supplies. Bilang bahagi ng programa, ilang eksperto rin ang naanyayahan at nagturo ng mga usapin patungkol sa financial literacy, drug awareness, crime prevention, insurgency awareness at recruitment sa PNP at PNPA. Nagpapasalamat naman ang buong Pro 7 sa pamumuno ni Police Brigadier General Anthony A. Abrin, Regional Director, sa walang humpay na suporta ng mga stakeholders at iba pang law enforcement agency tungo sa pagsusulong ng mas matatag at maayos na ugnayan sa komunidad. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolman Edmerson Lapitan. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Lapitan. Natuklasan naman ang mga tauhan ng Special Action Force sa mga nakatagong armas sa Cagayan. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Cherilyn Kalumpita. Tagumpay na nadiskubre ng pinagsanib na operasyon sa pangunguna ng mga tauhan ng 142nd Special Action Company, 14th Special Action Battalion, 153rd Special Action Company o Explosive Ordnance Disposal K9 Unit, Force Support Battalion ng PNP SAF, iba pang unit ng PNP at Philippine Army ang isang cache ng armas sa Barangay Dungig, Santa Teresita, Cagayan. Nakita mula sa arm cache ang isang M14 rifle na may isang magazine, 21 rounds ng 7.62 ammunition, isang short magazine ng M16, 8 charger packs, isang soldering iron, isang improvised electric blasting cap, 2 non-electric blasting caps, 19 inches ng core detonating commercial, isang 9-volt energizer battery, 2 1.5 liter na bote na puno ng pinaghihinalaang homemade explosive, isang improvised explosive component at mga medical supplies. Nasa kustudiya na sa ngayon ng Santa Ana Municipal Police Station ang mga nakuhang gamit para sa dokumputasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagsagawa ng misyong ito ay nagbigay diin sa dedikasyon at pakikipagtulungan ng PNP SAF at iba pang mga unit upang mapangalagaan ang rehiyon mula sa mga banta ng kapayapaan at katatagan. At mula dito sa tahanan ng inyong tagaligtas na inyong maaasahan anumang oras, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Cherilyn Kalumpita, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kalumpita. Samantala, balita naman mula sa Manila Police District. 2 hold-upper sa Maynila ang kalaboso sa isinagawang follow-up operation ng mga operatiba ng Ermita Police Station. Nakatutok sa balitang yan si Police Staff Sergeant Giovanni Carlo Reyes. Matagumpay na naaresto ang 2 lalaki sa isinagawang follow-up operation ng Ermita Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Gilbert C. Cruz. Makaraang mang-hold up ng isang pampasayerong jeep sa kahabaan ng MacArthur Bridge, Ermita, Manila. Base sa ulat na nakarating kay Police Lieutenant Colonel Gilbert C. Cruz, nanggaling sa Buendia ang 2 sospek at doon sumakay ng jeep papuntang Santa Cruz, Maynila. At nang makarating sa MacArthur Bridge, ay bigla sila naglabas ng baril at nagdeklara ng hold up. Galing sila nang sumakay ng 2 suspect natin from Buendia. Ang kanilang sinakyan ay biyahe sa Santa Cruz. Then after doon sa nadaanan nila yung mga victorious natin, doon sila nagdeklara ng hold up. Doon sa may tulay ng Santa Cruz Bridge. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Cruz, matapos umunong may sagawa ang pang-hold up,
ay mabilis tumakas ang mga sospek, tumawid sa kabilang kalsada at sumakay uli ng jeep pabalik ng Buendia. Agad naman nakahingi ng tulong ang mga biktima sa mga nagpapatrolyang pulis ng Loton PCP Ermita Police Station sa pangunguna ni Police Captain Wilbert B. Atikaw, at sa kanilang agarang aksyon ay kanilang nasa kote ang dalawang sospek. Positibong kinilala ng mga biktima ang mga nadakip na magpinsang sospek na sina Andy Ayuso, June Braga, at nakumpiska mula sa mga ito ang 2 kalibre 38 baril na kanilang ginamit sa pang-hold up, at nabawi din ang mga nakuha nilang gamit mula sa mga biktima. Nagpasalamat naman ang mga biktima sa mga kapulisan ng Ermita Police Station dahil sa kanilang mabilis at agarang aksyon. Nagpapasalamat po ako sa maaga pong pag-responde po sa amin ng kapulisan sa Ermita Police Station sa pamumuno po ni Police Lieutenant Colonel Gilbert Cruz at ni General Andre Dizon sa pag-aksyon sa pang-hold po sa amin sa may MacArthur Bridge. Nagpasalamat po sa agarang pag-responde ng kapulisan ng Ermita Police Station sa pamumuno po ni Police General Andre Dizon and Police Lieutenant Colonel Gilbert Cruz po. Maraming salamat po. Naharap sa kasong robbery with violence against or intimidation of persons at RA 10591 o ang batas na nagbabawal sa pagdadala ng hindi lisensyadong baril ang mga dalawang sospek na ngayon ay kasalukuyang nasa kustudiya ng nasabing istasyon. Mula dito sa Manila Police District, ako si Police Staff Sergeant Giovanni Carlo Reyes, ang inyong PNN correspondent, alagad na batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Reyes. At para sa iba pang balita, 5 drug personality ang timbog sa ikinasang drug bypass operation ng PNP sa Molo, Iloilo City. Nagresulta rin ito sa pagkaka-recover sa mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu. Kasama natin sa balitang yan si Patrolman Brent Marks Ngayaan. Timbog ang 3 high-value individual at 2 street-level individual sa ikinasang drug bypass operation sa Barangay Boulevard, Molo, Iloilo City nitong ika-28 ng Agosto taong kasalukuyan. Ang nasabing bypass ay nilunsad ng pinagsamang mga operatiba ng Iloilo City Police Office, City Drug Enforcement Unit, Iloilo City Police Station 4 at ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6. Kinilala ang 3 high-value individual na sina Aljun Mateo, 32 anyos, John Ray Batakin, 37 anyos, J. Canlas, 29 anyos at ang 2 street-level individual na si Glenn Paul Saul, 27 anyos at si Isaias de la Cruz, 33 anyos at sila ay pare-parehong residente ng Molo, Iloilo City. Nakuha sa naturang operasyon ang 19 na pakete ng suspected shabu, 15,000 pesos na ginamit bilang bypass money, isang cellphone at ilang non-drug items. Aabot naman sa 1,020,000 pesos ang halaga ng nakumpiskang droga sa mga suspek. Nasa kustodiya na ngayon ng Iloilo City Police Station 4 ang mga nadakip para sa tamang disposisyon at kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kanilang kakaharapin. Sinisiguro naman ng Iloilo City PNP na magpapatuloy ito sa mas pinigting na kampanya kontra illegal na droga upang mahuli ang mga natitirang individual at personalidad na sangkot sa ganitong illegal na gawain. Mula dito sa lungsod ng Iloilo, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Brent Marks Ngayaan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Ngayaan. Samantala, nasamsam naman ang isang mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu ng mga tauhan ng PIDEG mula sa isang arestadong sospek. Diyan po sa Taguig City yan. Patrolman Justin Mamolo, ibalita mo. Arestado ang isang suspect sa ikinasang bypass operation sa Taguig City pasado alas 3 ng hapon noong August 24, 2023. Ang operasyong ito ay pinangunahan ng Special Operations Unit NCR PIDEG sa pamumuno ni Police Colonel Joseph Ian Lofranco, SOU Commander. Nakumpiska sa nasabing operasyon ang 200 gramo ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 1,360,000 pesos, bypass money, isang cellphone at drug paraphernalia.
Kinilala ni Police Colonel Junicio B. Bartolome Jr., Acting Director PIDEG, ang naarestong suspect na si alias Dina, 45 years old, at residente na nasabing lugar. Ang nasabing drug suspect ay nabasahan ng kanyang mga karapatan sa wikang kanyang naintindihan at kasulukuyang nasa kustudiya ng PIDEG SOUNCR para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Samantalang dinala naman sa Southern Police District Forensic Unit, Camp Bagong Diwa, Taguig City, ang nakuhang drug evidence para sa laboratory examination. Para sa mga nais magsumbong, maaari kayong mag-text o tumawag sa mga numero na nasa screen. Para sa serbisyong nagkakaisa, sagot sa pagsugpo sa iligal na droga. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Justin Mamolo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Mamolo. Samantala sa puspusang operasyon ng PNP kontra iligal na droga, mahigit 1 milyong pisong halaga ng droga, baril at mga bala ang nakumpiska sa isang individual matapos magkasa ng operasyon ang PNP sa Bohol. Nakatutok dyan si Patrolman Edmerson Lapitan. Bunga ng maigting at agresibo na intelligence operation, kumpiskado ng kapulisan ng Bohol Police Provincial Office ang tinatayang na sa higit 1 milyong halaga ng droga, baril at mga bala sa bypass operation na inilunsad sa Barangay Songkulan, Dawis, Bohol. Sa pangunguna ng matauhan ng Dawis Municipal Police Station na isagawa ang operasyon dakong alas 8:13 ng gabi, Biyernes ng nakarang linggo, na nagresulta sa pagkakaaresto kay Jemar Swan Sumaylo na kilala rin bilang Pangog, 36 na taong gulang, high value target at naninirahan sa Barangay Santa Cruz, Sierra Bulyones ng naturang probinsya. Nakumpiska kay Sumaylo ang tinatayang nasa 160 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 1,088,000 peso, isang caliber 38 revolver na kargado ng live ammunition, isang cellular phone, isang belt bag at isang unit ng rider motorcycle at susi nito. Sa isang pahayag, pinuri ni Police Brigadier General Anthony A. Abrin, Regional Director ng Police Regional Office 7, ang Dawin Police sa pagkakaresto sa high-value suspect at pagkakasamsam ng droga mula sa kanya na kinabibilangan ng baril at mga bala. Naharap naman ang suspect sa makaukulong paglabag sa RA 9165 at RA 10591. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Edmerson Lapitan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Lapitan. Balita naman mula sa Eastern Police District. Naging makabuluhan ang isinagawang closing ceremony ng 2nd EPD Taekwondo Sembrek Clinic Program para sa mga naging kalahok nito. Yan ang sinubaybayan ni Patrolwoman Jenny Dolor. Matagumpay na nagtapos ang mga kabataang nag-enroll sa 2nd EPD Taekwondo Sembrek Clinic Program 2023 na ginanap sa EPD Multipurpose Hall, Carancha Avenue, Pasig City. Nito lamang Sabado, ito ay may temang Bida Ako laban sa iligal na droga at terorismo. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan at pinasinayaan ni retired Police Major General Roberto B. Fajardo bilang siyang panauhing pandangal, kasama si Police Brigadier General Wilson C. Asueta, District Director ng EPD, Police Colonel Jonathan G. Calixto, Chief District Directorial Staff, at iba pang mga opisyales ng EPD. Buong galak din itong sinuportahan at dinaluhan ng mga magulang at mga kamag-anak na mga kabataang partisipante. Masayang nagtapos ang mga kabataan at nagpakitang gilas sa kanilang mga natutunang techniques sa pamamagitan ng isang Taekwondo Demonstrations of Skills. Pinakatampok na bahagi ng programa ay ang pagbibigay parangal at rekognasyon sa mga kabataang kalahok sa nasabing programa dahil sa kanilang ipinakitang disiplina at dedikasyon sa Taekwondo training. Napakagandang programang itong ginawa ng Eastern Police District para sa mga kabataan. At nagkaroon sila ng sports activity habang sila'y sem-break at nagkaroon sila ng pagkakaabalahan. Hindi lang pagkakaabalahan kundi natuto silang depensahan ng kanilang sarili through Taekwondo. Sana magtuloy-tuloy pa itong programang ito dahil napakaganda nito. Natuwa naman si retired Police Major General Roberto B. Fajardo sa ipinakitang husay ng mga kabataan sa Taekwondo. This is one way of serving the public. Lalo na in the fight against drugs, kailangan natin ang sports. At pwede natin magamit ito
para maiwasan ng kabataan yung drugs. Sinisigurado ng Eastern Police District na ang mga ganitong programa ay magpapatuloy para sa kapakanan ng mga kabataan at mailayo sila sa impluwensya ng iligal na droga at terorismo. Mula dito sa Eastern Police District, ako po inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. Isang dance fitness activity naman ang isinagawa ng mga miyembro ng PNP Dance Fitness Team sa Manuel Rojas High School sa Quezon City po yan. Nakiindak dyan si Police Corporal Sheena Marie Tapo. Muling pinaindak ng mga miyembro ng PNP Dance and Fitness Team ang mga mag-aaral at guro ng Manuel Rojas High School sa Diliman, Quezon City ngayong unang araw ng pasukan. Aktibong nakiisa ang mga estudyante sa paghataw kasama ang kanilang mga guro na talaga namang nag-enjoy sa aktibidad na ito. Sa lahat po ng kapulisan po ng Team Fitness po ng Camp Crame, maraming salamat sa inyong muli sa pagbibigay po ng kasiyahan, katuwaan at kasiglahan po na ibinigay nyo through your fitness dance. Salamat po sa lahat ng inyong ginawa. Talagang tunay nga po na hindi lang po kayo pang search for any drugs, no? Pampasaya din po kayo unang-una sa mga bata po natin. They prepared for themselves, especially for mental wellness. Salamat sa inyo. Naway bumalik po kayo sa amin. Huwag kayong magsasawa na magbigay po ng saya, pag-asa, higit sa lahat ng inyong kabutihan na ginagawa para sa ating mga estudyante. Today, I salute to all of you for doing this activity na kung saan ay talagang pinapasaya niyo po kami at higit sa lahat nagbigay ng buhay sa bawat mag-aaral. Yung pagdalo niyo po dito ay tunay nga na nakakagalak dahil nga po siguro nga po madami kayong ginagawa pero naglaan pa rin po kayo ng oras para sa amin. At sa totoo lang po talaga is na-enjoy ko po yung pag-entertain niyo po sa amin, yung mga sumba niyo po. Ang galing niyo po talaga, like sobrang lambot ng katawan nyo, nakakatawa po talaga. So much entertainment po ang nadadala nyo sa amin. Ito lamang ay isa sa mga paraan ng paaralan upang ikondisyon ang mental at physical na pangangatawan ng bawat kabataan para maging aktibo at maituon ang kanilang dedikasyon sa edukasyon para sa isang maganda at matagumpay na hinaharap. Ako po ang inyong Police News Network correspondent, Police Corporal Sheena Marie Tapo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Tapo. Agarang pagresponde naman ang isinagawa ng ABSE Group Medical Team sa naaksidenteng motorista sa kahabaan ng West Service Road, dyan sa Pasay City. Ang report mula kay Patrolman Christian Austria. Isa na namang motorista na biktima ng motorcycle accident sa kahabaan ng West Service Road, Pasay City ang natulungan ng mga miyembro ng ABSE Group Field Medical Dental Unit Medical Team matapos nila itong respondihan nito lamang tanghali ng Lunes. Ayon sa report ng naturang medical team na pinangunahan ni Police Lieutenant Angela V. Casanova, sa pangangasiwa naman ni Police Lieutenant Colonel Jada Yvonne P. Mauyag, ang Chief ABSE Group Field Medical Dental Unit, agad silang rumisponde sa naturang aksidente nang makatanggap sila ng tawag. Yung duty CDO natin may nadaan ng aksidente sa labas. Agad niyang ipinabalita dito sa atin sa FMDU para maresponde yan. Agad naman kami nagpunta at pagdating nga doon, inabutan namin si victim na nakaupo na sa gilid ng kalsada at may tama siya sa balikat at sa braso. Agad naming nilapatan ng first aid. Matapos nito ay dinala siya sa Pasay General Hospital para sa karagdagang gamutan at masiguro ang kanyang kaligtasan na lubos naman niyang ipinagpasalamat. Mula sa tahanan ng tagapangalaga ng kapayapaan ng bawat paliparan, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Christian Austria, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Austria. Samantala, naging matagumpay naman ang isang linggong aggressive and honest law enforcement ng pamunuan ng PNP Highway Patrol Group.
Yan ang ulat ni Patrolman Mark Roland Feliciano. Sa isang linggong pagbabantay ng PNP Highway Patrol Group sa bawat kakalsadahan at sa araw-araw na pagpapatupad ng anti-carnapping operation, ang Highway Patrol Group ay nakapag-aresto ng 5 individual na may kinalaman sa carnapping. Samantalang sa patuloy na pagpapaigting ng operasyon gaya ng Oplansita at joint checkpoints at iba pang gawaing pangkakalsadahan para tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng mga motorista at sa pagpapatupad ng batas trapiko. Ngayong linggo ay nakapagtala ang HPG sa buong Pilipinas ng 21,435 violation tickets. Binubuo ito ng 4,155 na Temporary Operation Permit or TOP, 11,085 Ordinance Violation Receipt or OBR, at 6,163 na Traffic Citation Tickets or TCT ang naibigay sa mga motoristang lumabag sa iba't ibang batas trapiko. Pumalo din sa bilang na na-impound ang 137 sasakyan at 616 na motorsiklo. Samantalang 5 sasakyan naman at 9 na motorsiklo ang matagumpay na na-recover ng Highway Patrol Group ngayong linggo. Asahan nyo ang mas pinaigting na operasyon ng Highway Patrol Group bilang Guardian of the Highways sa pagpapatupad ng batas trapiko at pagbabantay sa mga lansangan upang tiyakin ang kaligtasan ng ating mamamayan sa paglalakbay sa ating kakalsadahan. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Samantala, kinasuhan at nakakulong na ngayon ng pulis na nakapatay ng isang menor de edad sa Rodriguez, Rizal. Ang report mula kay Patrolman Lubimir Julian. Kasalukuyan nang naghihimas ng rehas sa Rodriguez Municipal Police Station ang isang police corporal, Arnolfo Sabilio, at kasamahang sibilyan na si Jeffrey Baguio. Ito'y matapos na makapatay ang pulis ng isang menor de edad na si John Francis Umpad sa Rodriguez, Rizal, hating gabi ng Agosto 20, taong kasalukuyan. Ang mga suspect ay nahaharap sa kasong homicide at frustrated homicide. Ayon po sa mga nakasaksi, ang insidente po ay nangyari kung saan ang biktimang si John Ace Lucero Umpad, 19 years old, ay pauwi na ng kanilang bahay. At ito ay biglang pinahinto ng 2 individual at hininga ng mga dokumento. Based doon sa report, hindi ito binigay ni John Ace at ito ay tumakas at hinabol ng 2 individual hanggang sa narating nila ang bahay ng biktima. Kung saan inihagis nito ang dalang helmet sa isa sa mga suspect. So sa gitna ng komosyon ay bumunot at nagpaputok ng baril ang isa sa mga suspect. At sa kasamang palad ay tinamaan ang isa pang biktima na si John Francis Lucero Umpad. Agad pong ipinag-utos ng ating Regional Director, Police Brigadier General Carlito Gasis, yung agarang investigasyon. At nagresulta nga po ito sa pagka-aresto ng mga suspects. Sinampahan din po ng kasong administratibo si Sabilio for possible dismissal from the PNP service. So sinibak din po sa pwesto ang mga personnel ng Compact 5 upang isailalim po sila sa administrative investigation. Ayon naman sa ating Regional Director, Police Brigadier General Carlito M. Gases, hindi namin kukonsintihin ang anumang maling pag-uugali ng aming personnel. Kami ay determinado sa aming pangako sa pagtataguyod ng pinakamataas na pamantayan ng integridad, profesionalismo at pananagutan. Makakaasa ka na ang Proper A ay mabilis na tumutugon sa sitwasyon tulad nito na tinitiyak na ang hustisya ay naibibigay at ang tiwala ng komunidad ay naninindigan. Inaalay din namin ang aming taus-pusong pakikiramay sa naulilang pamilya ng biktima. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Lubimir Julian, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Julian. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ating mga kababayan, may mga patakaran at regulasyon na inilabas ang Commission on Elections na dapat nating sundin para sa pagpapatupad ng gun ban period sa 2023 Barangay at Sangguniang Elections o BSKE.
Ang nasabing gun ban periods ay nagsimula noong August 28 na magtatapos sa Nobyembre 29, kasabay yan ang panahon ng halalan ng barangay at sangguniang kabataan elections. Sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Acorda Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Police Staff Sergeant Ryan Lanya, mag-aatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Abusan ako na yun. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.